Shinben Book 5, Chapter 143. Kitang-kita na naman ang frustration sa mukha ni Hermosa nang umupo siya sa bench nila. Medyo padabog nga niyang kinuha ang kanyang towel at tubigan sa ilalim ng kanyang inuupuan. Ganyan ka ba talaga maglaro? Biglang bulala sa ni Padua na ikinaseryoso ni Sandy. Anong ibig mong sabihin? Ayusin mo ang sasabihin mo. Wika ni Hermosa at si Padua naman na tumayo ay tumingin ng seryoso sa kanya. Ang hina mong maglaro. Puro ka lang angas, Hermosa. Talagang babanatan mo pa sisi. Baka nakakalimutan mo na dayo lang tayo rito. Ganyan ba talaga ang ugali mo? Aminado akong mayabang ako sa paglalaro. Pero hindi naman ganyan na wala nang magawa, siya pa ang may ganang manugod ng kalaban. Kung hindi ka napigilan kanina, baka napalayas ka na rito. Nakikita mo ba ang sarili mo? Ganyan ka ba talagang klaseng player? Seryosong winika ni Dave Padua na ikinaseryoso rin ng mga kasamahan niya. Hindi yata maganda ang mangyayari sabi naman ni Villamin na napatingin kay Hermosa. Kasama nga niya ang dalawang ito sa room. Lagi rin silang nagbabangayan. Pero hindi naman daw umaabot sa puntong ganito na talagang nanre-real talk. Napakuyom naman si Hermosa at tatayo na nga sana ito para sumagot, kaso huwag ka na muna maglaro, Sandy. Kung gusto mo maging maganda ang performance mo, dapat alam mo na walang madudulot na maganda ang mga ganoong bagay. Hindi basta-basta ang kalaban natin. At kung ganyan ang playing style mo sa inyo, hindi ko na alam kung paano ka pa napili para mapasama rito. Hindi mo ba napapansin na ikaw lang ang mataas ang ego sa team natin? Seryosong wika nga ni Mendez na makikita rin ang matalim na tingin kay Sandy na napakuyong palalo ng kamao. Pinagtutulungan ninyo ako? Sige, kayo na ang bahala. Hindi na ako mangingialam. Total, hindi naman tayo magkakakilala. Seryosong sagot ni Sandy at si Magbanwa nga ay tumayo na rin. Para kang bata, kalbo. Sabi pa nga ni Magbanwa at si Hermosa nga ay nagtimpi na lang. Bigla nga siyang napatingin sa sahig at parang lalong hindi natuwa. Magpalamig ka muna ng ulo. Sa second half, maglaro tayo ng sabay at ako mismo ang magpapasa sa iyo ng bola kung gusto mo talagang pumuntos. Sabi pa nga ni Mendez at makikita nga rin ang marahan niyang pagngiti. Makikita nga na pumasok na rin siya sa loob ng court at nasa likuran na nga rin niya sina Magbanwa, Padua, Manzano at Bondok. Wala silang gaanong napag-usapan dahil kung ano ang plano nila noong simula ng quarter ay iyon pa rin ang kanilang gagawin ngayon. Sa kabilang team naman ay same lineup pa rin ang pumasok. Si Singa ay marahang napatingin kay Mendez at si Ricky naman ay marahang tumango dahil naalala na niya kung sino ito. Mula naman sa bench ng Gin Kings ay makikita nga si Jeffrey Caport na marahang naghahanda dahil baka raw pumasok siya mamaya sa laro. Pumasok na raw kasi ang kanyang hinihintay na maglaro at gusto niya kaagad itong masubukan kung ano ang gagawin nito laban sa kanya. Para magawa mo ang gusto mo ay kailangan mong matalo ako. Iyon ay kung mangyayari ang gusto mo, sabi nga ni Rica Fort sa sarili. Ang mga manonood naman ay medyo napahanda na rin sa pwedeng mangyari. Si Coach Gary nga ay medyo nakaramdam ng excitement dahil kasama ni Mendez sa lineup ang ilang masasabing pinakamagagaling sa mga campers. Si Magbanwa, si Padua at ang batang si Manzano. Dito na nga niya makikita kung gaano kagaling ang playmaking style nito kapag nagkaroon ng kasamang tulad ng mga ito. Sa team nga ni Mendez ang bola at sa pagsambot niya nito ay siya naman paglitaw sa harapan niya ni Geron na nakangiting na sundan ng pagseryoso. Aagawin nga agad ito ang bola at si Ricky naman ay biglang ibinaba ang kanyang dribbling. Kasunod din noon ay ang bigla niyang pag-ikot. Pinatalbog niya ng mabilis ang bola at sa pag-abante ng kanyang paa ay siya naman pagbuo niya sa spin move na ginawa niya. Si Geron nga ay napalampas habang si Mendez naman ay mabilis at tumakbo habang pinapatalbog ang bola. Mabilis nga siya. Sabi nga ni Geron na agad na ngang tumakbo para humabol. Sa pagdating naman ni Mendez sa side nila ay siya naman pagtingin niya sa pwestuhan ng kanyang mga kakampi. Si Padua nga ang nakatapat ni Si habang si Manzano naman ang kay Magsino. Si Magbano naman ay seryosong nakatayo sa tabi ni Mike Santos. Alam din nga niyang mahusay ito dahil ilang taon na rin ito sa Gin Kings at ilang taon na rin nasa starting lineup. Si Bondok naman ay marahang lumakad palayo sa basket upang si Watson ay humabol sa kanya. Ang mga kakampi naman nila sa bench ay napalunok at napahanda sa mga pwedeng mangyari.
Makikita nga rin si Hermosa na tahimik na pinagmamasdan ng pwestuhan ng kanyang mga kasamahan. Sumasagi pa rin nga sa isip niya ang mga sinabi ni Padua at ni Mendez. Hindi niya gusto ang mga sinasabi nila. Kaso may kung ano rin naman sa sarili niya ang nagsasabing tama ang mga ito. Pero sadyang hindi lang talaga siya ang taong basta tatanggap ng ganito. Muli ngang hinarap ni Mendez si Garon. Ramdam nga ni Ricky na sa oras na magkamali siya ay pwedeng maagawan siya nito. Alam niyang isa sa mabibilis na player sa PBA itong si RR at isa rin itong magaling na point guard at may kakayahan ding umiskor. Habang pinapatalbog nga ni Mendez ang bola ay marahan siyang bumuntong hininga at sa pagtingin niya kay RR ay biglang nasa tabi na niya ito. Sa pwesto ng kamay niyang nagpapatalbog ng bola. Ang bilis, sabi nga ni Mendez, at sa paglampas ni RR sa kanya ay nagawa nga nitong agawin ang bola. Napaseryoso nga rin si Padua at agad nga silang napatakbo. Si Ricky naman ay hinabol agad si RR at makikita nga na sa kabila ng turnover na iyon ay kalmado pa rin ito. Nang makita naman ni Garon ang pagsabay ni Mendez sa kanya ay marahan siyang napangiti. Mabilis ka nga pero, sabi nga ni Garon at napalampas agad si Mendez nang huminto siya. Isang magandang espasyo iyon kaso napasigaw bigla si Rica Fort mula sa bench nila dahil sa likuran ni Garon ay naroon na nga si Padua na mabilis na pinalo ang bola. Nagawa nitong mailayo ang bola sa kalaban at si RR ay napaseryoso nang masambot ni Mendez ito. Bumalik nga ang possession ng bola kina Mendez at si Garon ay napaseryoso. Napaisip nga siya kung sinadya ba ni Mendez na hayaan siya dahil alam nitong may isa pa itong kakampi na nasa kanyang likuran. Sa pagpapatalbog nga ni Mendez sa bola ay binigla naman niya ng atake si Garon na agad namang bumangga sa screen ni Padua. Dito na nga napaharang si kay Mendez at sa pagharap nila ay marahang napangiti agad ang player na may dala ng bola. Nice to see you again, Ricky Mendez. Sabi nga ni C na dinikitan agad si Mendez na mabilis namang tumaliko dito. Me too. No wonder why you look familiar to me. It turns out that we've already competed against each other before in CBL. Sabi naman ni Ricky na mabilis na pinatalbog ang bola. You're making a name for yourself too. I remember, you were one of the skilled players I saw back in my CBL days. However, we are competing against each other now. So I need to beat you here. Seryosong winika nga ni C at sa paggalaw ng kanyang mga kamay para sundutin ang bola ay siya naman pag-abante ni Mendez at pagharap muli sa kanya. Thank you for that compliment. You're in the PBA now. That means I am below on the level of your skills right now. Sabi nga ni Mendez at napangiti naman si C. You're just being humble just like the old days. Okay, let's stop talking and just let our skills to tell it. Sabi nga ni C at tumango naman si Mendez na mabilis na pinatalbog ang bola. Ramdam nga ni Ricky ang mahigpit na depensa ni C sa kanya kung kaya dumating na nga si Magbanwa para sa screen. Dito na nga niya iniwanan si C at hinarangan naman agad siya ni Santos na binigla niya ng yuko. Matangkad nga ito at dito na nga niya ginamit ang kanyang duck-in move na ikinaseryoso ng matangkad niyang defender. Saan na napunta iyon? Bulalas nga sa sarili ni Santos at sa paglingon niya sa kanyang likuran ay wala na roon si Mendez dahil ito pala ay hindi talaga siya nilampasan. Pagtingin muli niya sa kanyang harapan ay napaseryoso na lang siya dahil nasa ere na ito para magpakawala ng isang mid-range shot. Ang mga manonood nga ay napaseryoso sa ginawa ni Mendez na pagpapasayaw sa manlalaro ng Gin Kings at sa pagbitaw nito sa bola ay siya naman pagtalo ni Santos na hindi raw papayag na mapaglaruan ito. Napaseryoso naman si Ricky dahil nakita niyang nahagip ng kalaban ng bola ng kaunti. Sa paglapag nga niya ay agad siyang napasigaw ng rebound. Si Santos naman ay agad siyang sinandalan kaso napaupo ito sa sahig nang bumigla ng iwas si Ricky. Napaseryoso nga ang mga players ng Gin Kings sa bench nang makita iyon. Mula naman sa ilalim ng basket ay makikita nga si Watson na tinalo na ang bola. Nakuha nga nito ang rebound at bago nga siya lumapag ay agad niyang hinanap ang kanyang papasahan. Nakita nga niya ang paglapit ni Garon at mabilis niyang ibinato rito ang bola. Kaso, umalingaw-ngaw nga lang ang pagtapik ng pala de Bondok sa bola. Nagawa nitong ma-intercept ang pasang iyon habang nasa ere. Ang bola nga ay tumama sa board at sa pagbalik nito paloob ay mabilis naman tumakbo si Magsino para kuhanin ng rebound. Kaso,
Nang mahahawakan na niya ito ay bigla naman itong hinampas ng isa pang player na si Manzano. Dumiretso nga ito sa mga kamay ni Mendez. Sa paglayo naman ni Ricky ay siya naman paglitaw ni Geron na hinarangan agad siya at dinikitan. Pakaramdam ni Ricky ay babawi ito, kung kaya binabaan niya ang dribble sa bola at mabilis na umatras mula rito. Mabilis nga niyang tiningnan ang pwestuhan ng kanyang mga kakampi at nang makita niyang paparating si Padua ay dito na nga siya tumingin kay Geron na bigla namang iginalawang kamay para hulihin ang bolang nasa kanan niyang kamay. Naiiwas ni Mendez iyon at sa pagharap niya kay Geron ay biglang dumaan si Padua sa kanyang likuran. Ang bola naman nga ay dumaan sa likod ni Mendez na kinaseryoso ni Geron at si. Kumaliwa nga agad si Mendez at makikita nga si Padua na napalampas na gumagalaw ang kamay. Si Si naman ay napatingin kay Mendez at nandito pa nga ang bola kung kaya't napahabol siya rito at ganoon nga rin si RR Geron. Ang pangyayaring iyon nga ang ikinangiti ni Mendez dahil sa paglapit ng dalawa ay doon naman nga niya ipinasa ang bola kay Padua na walang kabantay-bantay. Nagpakawala nga agad si Padua ng tres at sa pagpasok ng bola sa basket ay siya ring pagkuyom ng dalawa nitong kamao. Napatingin nga rin siya kay Mendez at makikita nga ang pag-thumbs up nito. Ang galing ng playmaking ng isang ito. Napasunod niya yung dalawa. Sabi nga ni Padua sa sarili at sa pagbalik nga ng bola sa Gin Kings ay napaseryoso naman si RR Geron nang sa pagharap niya sa side nila ay siya naman paglitaw ni Mendez sa kanyang tabi sa pwesto kung nasaan ang bola. Isang steal ni Mendez kay Geron ang gumulat sa mga manunood. Si Mendez nga ay mabilis na nabawi ang bola at sa pagharap niya sa basket ay napangiti pa siya nang tumalo na nga agad si Geron para siya ay butaan. Hindi pa siya natalon. Nakukuhanan ako ng foul. Sabi nga sa sarili ni Geron kaso lumayo si Ricky na kinahabol agad ni Watson. Maging si Si nga ay tumakbo rin papunta kay Mendez kaso sa paghabol na naman nila rito ay agad niyang gumawa na naman ang binata ng isang highlight play nang bigla niyang ibato ang bola sa basket. Si Jeffrey Ricafort nga na nasa bench ng Gin Kings ay napakuyom na lang nang mula sa likuran ni Geron at Watson ay lumitaw sa ere si Magbanwa na sinambot ng kanang palad ang bola. Pagkatapos nga noon ay isang dunk pa ang ginawa nito na ikinakuyom ng mga kakampi nila sa bench. Napakuyom pa nga si Ricky sa paglapag ni Magbanwa na napaseryoso naman dahil ang ganda raw ng ginawang iyon ni Mendez. Napatingin nga rin siya rito at hindi na nga niya maiwasang matuwa dahil sa nangyari. Ang lupit ng playmaking skills ng pinsan mo, Bull. Sabi nga ni Magbanwa sa sarili at sa paglapit niya kay Mendez ay doon na nga umalingaw-ngaw ang kanilang apiran na nagbigay nga ng malakas na dating sa mga nakakita sa kanila. Makikita nga rin ang pagkagulat ni Hermosa sa bench dahil sa play na iyon at ang mga kasama nga niya roon ay napalunok na lang dahil may kung anong pakiramdam ang biglang bumalon sa dibdib nila nang pagmasdan nila si Mendez na nakangiti sa loob ng court. Sumilbato nga rin ang referee at ito nga ay dahil tumawag ng timeout ng Gin Kings upang pahintuin ang binubuong momentum ng kalaban. Lamang pa rin naman sila ng 22 points. Pero may kung anong masamang kutob si Ricafort sa nangyayari sa kalaban. Kailangan ko nang maglaro. Baka mabaligtad pa ni Mendez ang laban kung magpapatuloy ito. Sabi nga ni Jeffrey Ricafort sa sarili na inalis na nga ang pang-ibabaw niyang shirt dahil papasok na siya sa laro matapos ang timeout nilang ito.